dahil itong si Martin Romualdez ay nagtatangkang lumabas ng bansa upang magpa-check up at siya ay pinayagan ng kanyang Speaker of the House, si Bo GD, na mag-travel. Yes, attorney. Ngayon, hinaharang ni Boying Remilla. Boying, oo. Ngayon tatanungin kita kung ikaw ang Supreme Court o Sandigan Bayan Justice Mylene. Papayagan mo ba si Martin Romualdez na lumabas dahil ang sabi niya ay siya ay magpapa-check up at posibleng magpa-opera yung angioplasty. This is something that has to do with the heart problem. Puso, oo. Angioplasty. Papayagan mo ba, Mylene? Sige, para mag-start tayo ng discussion. Ayan, isagot mo na. Ito na sagot ni Mylene, attorney. Okay na. Handa ka na. Okay, sagot. Hindi ko po papayagan, attorney. Ano ang iyong dahilan? Bakit di mo papayagan? Inis ka ba kay Romualdez? Hinahatsit pa si Mylene, attorney. At sabi siguro ni Mylene, ba't ba ako nakapagtanong-tanong pa dito? Sige, Mylene. Laban, Mylene. Lito Torres, attorney. Hindi, hiningi lang natin opinion ng ordinaryon tao. Tapos discuss natin. Oo. Attorney, basahin. Tayo mo payagan. Hindi mo ba kursunado yung pagmumukha ni Martin Romualdez? Sagutin mo yan, Mylene. Wrong timing po si Martin, attorney, kasi may kaso po siya. Makakasira po sa government naman po pag umalis siya. Yun ang sagot niya, attorney. Kaya ganito yan, may mga jurisprudence na at may mga desisyon na ang ating Korte Suprema ng mga nakaraang taon at dekada na kung saan kapag ang isang public official ay nagpaalam sa House of Representatives, Speaker of the House upang lumabas ng bansa na ang kadahilanan ay tungkol sa kanyang kalusugan, ang pagbibigay ng permiso ng isang Speaker of the House sa isa sa kanilang mga miyembro ay isang political act. Considering the fact that the House of Representatives is an equal branch of the government with the Sandigan Bayan, with the Supreme Court, or any other trial court like the RTC. This is a political act, so walang pakialaman dito. So that is one, This is a political act. So ngayon, if ever Boying Remulla will file a petition in court sa Sandigan Bayan to issue a precautionary hold departure order, then will this be issued by the Sandigan Bayan, yung kanyang petition para i-hold si For sure, ako personal opinion, at hindi natin kakampihan si Martin Romualdez. Definitely, I will reject the request to issue a whole departure order against Martin Romualdez. Why? Because we have a constitutional provision under Article 3, Section 1. Every person shall have the right to life, liberty, or property. So may due process of law. Lahat ng tao may right. No, every person shall not be deprived of his life, property, or life, liberty, or property. Life, liberty, or property. Although hindi natin nakikita yung right to health doon sa provision ng Section 1 ng Article 3. Ang right to life po ay kaluluwa po iyan ng right to health. Ngayon, sabi ng Korte Suprema sa mga marami ng desisyon na kanilang inilabas, katulad kay GMA, kay Era P. Estrada, the right to health is paramount. No? Kasi may due process of law. If you think Martin Romualdez will evade the case filed against him, ngayon, ang sinabi niya, magpapacheck up ako sa puso sa Singapore. Now, you need to observe due process of law. There are two kinds of due process in our country under the Constitution. We have the substantive due process and we have the procedural due process. First, we need to follow the procedural process. Hindi pwedeng basta mo na lang i-issuehan niya ng whole departure order. Sabi nga natin, tanungin mo muna, may sakit ka ba talaga? Kung may sakit ka, mag-submit ka ng medical certificate. Pag nakita ko ang medical certificate na ikaw ay mukhang merong malubhang sakit, no? At yan ay may kaugnayan sa puso.
abay hindi ko papayagang ma-issue ka ng hold departure order dahil sabi ng Korte Suprema, the right to health is paramount. Mas gugustuhin ko pa bang mamatay ka over that na itakbo mo yung mga ninakaw mo sa gobyerno allegedly? So mas gugustuhin nating mabuhay ang tao dahil yan ay paramount, no? Because yan ay nakasaad sa ating konstitusyon. Every person shall not be deprived of his right to life, liberty, or property without due process of law. Ngayon, yung pangalawang klase ng due process, yung substantive due process of law. No? Makatarungan bang pigilan mo yung tao pumunta sa Singapore upang magpagamot ng kanyang karamdaman sa puso? Kung talaga namang siya ay may sakit. Kung talagang siya ay may sakit, hindi makatarungan yan. So that would be a violation of substantive due process of law. Diba? Kasi meron tayong tinatawag na prinsipyo na balancing of interest act. No? Babalansin mo buhay ng tao o ninakaw na ari-arian laban sa gobyerno. Siyempre, ano pipiliin mo? Buhay ng tao. That is paramount. Nakalagay yan sa Constitution. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Bakit? Pangatlo, may presumption of innocence. Nakalagay din yan sa ating batas. Hanggang hindi pa nagdidesisyon ng korte, inosente si Martin Romualdez at hindi mo dapat siyang pigilan mag-travel kung ang kanyang kadahilanan ay may kinalaman sa kanyang kalusugan na malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. So, yan yon. So, presumption of innocence, substantive due process of law, procedural due process of law, right to health, balancing act principle. Yan yung mga dahilan na pwedeng i-decline niya ng Sandigan Bayan. Kapag napatunayan, if the condition will be met by Martin Romualdez, yun ang gagawin ng abogado dyan. Diba? So, mabibigyan niya ng travel. At otherwise, that will be a violation of the separation of powers between the judiciary and the legislative department. Political act yung pagbigay ni Bon GD ng clearance. Ganito di ba? Madalas natin sabihin, ba't natin bibigyan ng permit yan? Si Jingo, ilang beses na travel yan, wala naman sakit yan. Yan nga, tagal na ng pending case niyan dyan sa Sandigan Bayan. At naka-bail pa nga yan ngayon. Bakit binibigyan nila ng permit to travel? It is because of yung due process of law. So, ibig sabihin, attorney, pwedeng umapila si Speaker Romualdez dito sa naging desisyon at paliwanag ni Not Ombudsman. necessarily that he will file an appeal. If Boying Rimulya has already filed a request to the Office of the Sandigan Bayan to issue this precautionary whole departure order, if I were the Sandigan Bayan Justice and based on the recent jurisprudence of the Supreme Court, and if it will be justified that there is really an evidence that Martin Romualdez is sick, then I will not issue the departure, the whole departure order. So sa Sandigan Bayan tayo ngayon, attorney. Yes, kasi pinail ng nag-investigate ang ombudsman. Definitely, Sandigan Bayan because public official yun. Now, yung sinasabi nga partner dito ng ating mga kayubi, sabi niya, pero sabi ni Addictus Rex, baka doon ginawa yung previous procedure sa kanya, attorney, follow-up daw po. Maria Nanale, bakit po sa Singapore, attorney, wala po ba siyang tiwala sa mga doktor sa Pilipinas? Yun na nga, baka mamaya nagpa-check up na yan in the past doon sa Singapore. Tapos at the same time, if the facility is not available in the country and it is only available in Singapore, you may be able to justify the non-issuance of the whole departure order. Pagka ang dinahilan mo is right to health, which is part of right to life.
patay kang bata ka, hindi ka makakaporma dyan. Walang whole departure order yan. Ah. At saka, you don't have to question, bakit sa Pilipinas? Bakit hindi ka sa Pilipinas? 'Di At ba? walang facility eh. At Oo. puso yan eh. Yeah. So, Tapos sa Singapore, madaming magagaling na doktor at magaganda facility pagdating sa oo. sa puso. Hindi ko alam Dati nung araw meron tayo Philippine Heart Center, ewan ko kung oo. na-upgrade nila yan o maganda pa rin. Meron ako isang kanina kakilala nakasama natin sa media, yung anak niya dinala niya sa ibang bansa, dun din nagpa-check up partner. I don't know if it's in Singapore. Singapore? Eh. Sa Oo. Singapore maganda talaga to. Kaya marami hindi Ah. kung maaalala mo during the time of Duterte, may mga chismis-chismis na from Davao pumunta ng Singapore yung Oo. private plane upang magpa-check up si Digong nung that time. Oo. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.